Okay, so sa bagay ito, atin po pag-uusapan ito napakagandang paksa, no? When trials come, cling to Jesus. Alam nyo, pagka pinag-usapan yung trials, ay kung naalala yung kanta na paborito ng mga kapatiran dito sa Taisan, I thank you, Lord, for the trials that comes my way. Tayo mga kapatid, ang pagsubok sa buhay ay hindi yan nawawala. Yung mga pasanin, yung mga suliranin, yung mga alalahanin mga kapatid, hindi ho yan nawawala. Habang tayo ay nandito sa lupa mga kapatid ko, gusto ko po sabihin sa inyo, hindi po yan nawawala mga kapatid. Hindi yan nawawala sapagkat dito sa lupa, talagang marami po yang mga karanasan na ganyan. Sabi nga ng Panginoong Hesus mga kapatid sa kanyang mga salita, ay maging masigla kayo, maging malakas kayo. Kasi may mga karanasan na talagang matindi na minsan akala mo hindi mo na kaya. Pero kaya mga kapatid dahil ang biyaya ng Panginoon ay laging sagana sa bawat isa sa atin. So, yung mga pagsubok na yan, yung mga trials na dumarating sa buhay ng tao mga kapatid, tandaan natin, talagang dumarating yan. Pero dapat alam mo kung saan ka lulugar, dapat alam mo kung kanino ka lalapit, dapat alam mo mga kapatid kung kanino ka sasandal. 'Di ba? Kanino ka kakapit, mga kapatid. 'Di ba? At dapat meron kang tinatawag na laging pag-asa na hindi ka balulugmok doon sa problema. Dahil yung iba mga kapatid, lalo kapag hindi sila nag-share ng kanilang problem o hindi nag-open up, ay nakakalungkot na pag hindi nila kayang i-handle, nagpapakamatay. Yun ang nangyayari mga kapatid. At nakakalungkot na yung buhay ay sinasayang nila dahil sa kapag dumarating ang problema, hindi sila naging open, wala silang masabihan, wala silang masumbungan, wala silang malapitan, wala silang makapitan at hindi nila na-i-open yung kanilang mga suliranin sa buhay. Alam niyo mga kapatid, napakamaling paraan na kapag may problema ka at hindi mo siya na-resolve, ay nagpapakamatay. Malungkot yan. Ang sabi pa lang, sa paksa pa lang natin when trials come, cling to Jesus. Kumapit ka kay Jesus, lumapit ka sa Kanya, magtiwala ka sa Kanya, dahil yun mga kapatid ang pinakamabisang paraan at pinaka-the best na paraan mga kapatid. Wala nang ibang mas the best na paraan kundi ang lumapit sa ating Panginoon. Alam nyo, ang mga tao sa ating panahon ngayon napaka-busy, no? Napaka-abala sa lahat ng gawain. Nakakalungkot mga kapatid. Minsan, madalas, gaano kadalasan minsan? Minsan, madalas, talagang ang tao ay ginagawang abala ni Satanas sa mga bagay sa mundo para makalimutan mo ang panahon mo kay Kristo. Para pati yung panahon mo kay Kristo, mawala na mga kapatid. Alam nyo, mayroon akong isa nakausap na isang kaibigan. Kapatid, kaibigan. No, hindi ka na nakikita sa church. Sabi ay, busy ako, pastor. No? Ako ay maraming ginagawa, maraming ganito. Kaya talagang wala ng panahon. No? Sabi ko naman sa kanya, alam nyo, dapat mas lalo kayo maglaan ng panahon sa Panginoon. Kasi Satan, mga kapatid, ang sabi ng banal na kasulatan, ginagawa niya lahat ng paraan para ikaw ay mapalayo sa Diyos, mga kapatid. No? Ginagawa niya ang lahat ng paraan para ikaw ay mapalayo sa ating Panginoon. He redoubled his effort, mga kapatid, para ikaw ay malayo sa Diyos. At pagka may karanasan sa buhay ng mga pagsubok, mga kapatid, mas gustuhin pa ni Satanas na magpakamatay ka kaysa lumapit ka sa Panginoon. Di ba? I should remember the experience of Job. Satan used the wife of Job, mga kapatid, para siya'y tuksuhin at para siya'y turuan at sabihan, sumpain mo ang Diyos mo at magpakamatay ka. Kita niyo mga kapatid. Is that the correct way? Is that the proper way mga kapatid para ikaw ay ma-resolve ang iyong problema? No, mga kapatid. Di ba? Hindi yan ang pinaka-the best mga kapatid. At hindi yan ang paraan para gawin ng isang tao. Kaya nga kapag alam mo na medyo napapalayo ka na sa Panginoon, medyo mag-revive ka. O di kaya ay ibalik mo uli sa dati. Kasi delikado yan mga kapatid. Pag may mga pagsubok na dumarating sa mga sandali na
Grabe yung karanasan mo sa buhay na mabigat. Pagkatapos ay hindi mo man may share doon sa iba kasi nahihiya ka dahil nga ikay humiwalay sa pananampalataya. Ang mangyari mga kapatid, kadalasan sa mga tao, nagkinikitil nila yung kanilang sariling buhay. Hindi ho yan mga kapatid. Ang sabi ng Biblia, when trials come, cling to Jesus. Kasi pagka ikay napalayo sa Panginoon, nahihiya ka lumapit sa Kanya. Mga kapatid, nahihiya tayo lumapit. Kaya pagka ikaw ay nahiwalay sa ating Panginoon, nasabi ng Biblia, kapag ikaw ay hiwalay sa akin, wala kayong magagawa, sabi ng ating Panginoon. Di ba? Juan Kapitulo 14, mga kapatid. Lagay natin sa screen natin lang. Ipinaalala ho dito sa atin, Juan Kapitulo 15. Ang bersikulo po ay simulan natin sa is. Opo. Kung ang sino man ay hindi manatili sa akin, ay siya'y 4 pala, 4. Bago ang 6. Kayo'y manatili sa akin at ako'y sa inyo, sabi ng ating Panginoon. Gaya ng sanga na di makapagbunga sa kanyang sarili, maliban na nakakabit sa puno. Gayon din naman kayo, maliban na kayo'y manatili sa akin. Ako ang puno ng ubas, kayo ang mga sanga. Ang nananatili sa akin at ako'y sa kanya, ay siyang nagbubunga ng marami, sapagkat kung kayo'y hiwalay sa akin, ay wala kayong magagawa. Mga kapatid, kita ninyo? Kapag hiwalay tayo sa Panginoon, wala tayong magagawa. Anong gagawin mo panlaban sa mga bitag ni Satanas? Nang iyong panampalataya ay nawala at nanghina, mga kapatid. Di ba? Paano mo labanan ng tukso? Paano ka tumindig sa matibay na panampalataya sa panahon na may malakas at matinding problema kung ang panampalataya mo ay hindi nakatayo? Nakatumba rin, mga kapatid. Di ba? Kaya pagka ikaw ay hiwalay sa ating Panginoon, mahiya ka ngayong lumapit. Di ba? Pagka ikaw ay medyo meron kang misunderstanding sa iyong kapwa o di kaya ay meron kang sama ng loob, mahiya ka lumapit eh. Bakit? Kasi parang may something na, medyo nagkaroon na ng distance yung inyong relasyon bilang magkakaibigan. Ganon din sa ating Panginoon, yun ang maisip mo. Pero tandaan natin, mga kapatid, kahit gaano ka makasalanan, kahit gaano ka nagkukulang sa Panginoon, ang Panginoon hindi kanya itatakwil. Gusto lang ipaalala ng Panginoon na manatili ka sa Kanya. Hindi, maalala lang natin siya kapag may problema tayo, mga kapatid. Di ba? At tandaan natin, ang problema, hindi yan nawawala. Ang problema, ang mga suliranin, hindi po yan, mga kapatid, pumipili ng tao. At hindi exempted yan yung mga lingkod ng Panginoon because Christ never promised na kapag maglingkod ka sa Kanya, wala nang problema. Na kapag naglingkod ka sa Kanya, wala nang suliranin. Pagka may nangaral na ganun, hindi totoo yun, mga kapatid. Manapa, mabigat yung ipinaalala ng Panginoong Hesus sa atin sa Juan 16:33. Okay? Ano ang sabi diyan? Ang mga bagay na ito ay sinalita ko sa inyo upang kayo'y magkaroon sa akin ng kapayapaan. Sa sanglibutan ay mayroon kayong kapighatian, ngunit laksan ninyo ang loob, aking dinaigan sa libutan. Nakita nyo, alam ng ating Panginoong Hesus. Dito sa sanlibutan, hindi ka makasumpong ng kapayapaan. Kaya the more na ikaw ay lumayo sa ating Panginoon, the more na wala kang magagawa sa iyong sarili at wala kang kapangyarihan o lakas ng loob para labanan yung tukso, yung mga bitag ni Satanas, it's because ikaw ay hiwalay sa Panginoon. Remember that you are nothing without Christ in your life, mga kapatid. Wala tayong magagawa. Sabi ng ating Panginoon, wala kayong magagawa sa inyong sarili. Kaya nga sabi ng Panginoon, I say these things unto you, so that in me, you might have peace. Sa akin, magkaroon kayo ng kapayapaan. Because in this world, mga kapatid, hindi ka makakasumpong ng kapayapaan. Remember that. Hindi ka makasumpong ng kapayapaan. Puro problema. Alam nyo, yung mga tao na humiwalay sa ating Panginoon, laging maranasan nila problema. Lalo pagka mas abala ka sa mga bagay sa sanlibutan. Marami ako nakakita ng mga tao, mga kapatid, dati masigla naman sa Panginoon. Ngayon, mas masigla na sa ibang mga bagay.
mga kapatid. Di ba? Nandoon na nakapokus sa mga bagay na walang kwenta, kahit na araw na banal, nagti-TikTok, nagre-reels, nang walang kwenta. Hindi mo makita sa simbahan, mga kapatid. Tandaan po natin, mga minamahal na mga kapatid, we are nothing without Christ. And we cannot find peace in this world because this world, mga kapatid, is full of darkness, puno ng kadiliman. At kapag ka ikaw ay natabunan nito, baka mamatay ang iyong ilawan, ang liwanag. Sayang, mga kapatid. Tandaan natin, we are not exempted sa mga karanasan sa buhay. Ang ating Panginoong Hesus mismo nagpaalala, sinabi ko sa inyo ang mga bagay na ito upang sa akin magkaroon kayo ng kapayapaan. Sa sanlibutang ito ay meron kayong kapighatian. Nakita niyo binanggit ng ating Panginoon. Ano ang sabi niya? In this world, mga kapatid, you will experience tribulation. Kaya ang ating Panginoong Hesus, hindi siya nangako, mga kapatid, na maging okay ang inyong buhay, na wala ng pagsubok. Huwag niyong isipin yun. Akala ko ba kapag maglingkod sa Panginoon, wala ng suliranin, wala ng pagsubok, wala ng mga pighati. Hindi totoo yan. Nasa sanlibutan pa tayo. Alam nyo, lagi kong maalala sa ating executive secretary, nung siya naging speaker natin, ang sabi niya, huwag ninyong isipin na wala na kayong problema. No? At sa inyong dalangin ay alisin. Hindi talaga mawawala yan. Nandito tayo sa sanlibutan eh. Ang idalangin natin, tulungan tayo sa panahon ng mga pagsubok na ito. Ngayon, dahil ang ating idalangin ay tulungan tayo, mga kapatid, kanino ka ba lalapit kapag ka may problema? Di ba? Ang sabi ng ating paksa, when trials come, cling to Jesus. Pag may problema tayo, kung kani-kanino tayo lumalapit. Di ba? Nakalimutan natin unang iluhod sa ating Panginoon. Dahil the Lord will make a way, mga kapatid. Tandaan natin yan. God will make a way. Akala mo wala nang paraan? Ano yung kanta? God will make a way when there seems to be no way. Yung akala mong wala ng paraan, pero ang Panginoon gumawa ng paraan. Alam niyo, mga kapatid, tumawag ka sa Kanya, tandaan natin yan, dahil ang ating Panginoon is just one call away, mga kapatid. 24 hours a day, mga kapatid. Ang Panginoon ay nandyan. Yung ba akala mo wala nang pag-asa? Yung akala mo wala, yung imposible na. Pero ang sabi ng Biblia, call unto me. Isa sa one of my favorite verse in the Bible, Jeremiah 33 verse 3. Call unto me and I will answer thee and show thee great and mighty things. Magpapakita sa iyo ng mga dakilang bagay at mahihirap na hindi mo nangalalaman. Yung bang akala mo wala ng pag-asa, but God, mga kapatid, will make a way, ang sabi ng kanta. Ano lang ang sabi ng Panginoon? Call unto me. In the time of distress, mga kapatid, in time of despair, when you are hopeless, when hope seems gone, mga kapatid, tumawag ka sa Panginoon. Sabi ni David, kapag ako'y nanghihina, sa iyo ako lumalapit, Panginoon. Kapag ako ay may karamdaman, sa iyo ako lumalapit. Kapag ako'y nahihirapan, kapag ako ay nakaranas ng mga pagsubok, sa iyo ako tumatawag. Dapat ganyan ang mga anak ng Diyos. At tandaan natin, hindi lang kapag may kailangan tayo sa Panginoon. Hindi lang kapag nasa bingit tayo ng matinding pighati ng dahil sa problema, saka tayo lalapit sa ating Panginoon. Tandaan natin, mga kapatid, kailangan natin ng Diyos sa araw-araw. Okay? Alam niyo yung kanta na, If We Ever?
We need Him every day and every hour. Di ba? Kailangan natin, mga kapatid. Hindi ka hihinga kung wala ang Diyos. Kung hindi siya nagbibigay ng hininga sa iyo. No? He's the one, mga kapatid, who breathed into your nostrils the breath of life, ng hininga ng buhay. Kaya wag mong isipin na kailangan mo lang ang Diyos pag may kailangan natin siya araw-araw sa ating buhay, mga kapatid. Di ba? Kailangan natin siya sa araw-araw. At kapag ka may problema, hindi yung laging nalulungkot ka na parang walang pag-asa. Tandaan natin minsan yung pagsubok ay isang test lamang. Pagsubok, yung trials. Isang test lamang kung talagang tunay ka sa Panginoon, mga kapatid. Dahil ang mga apostol lagi nagpapaalala sa atin, o pag may problema, pag may pagsubok, no? Tandaan natin ay dapat magalak tayo. Bakit magalak tayo? Ibig sabihin, tinetesting ang iyong pananampalataya. Yung mga tao, mga kapatid, na nawawalan ng pag-asa. Ibig sabihin, humihina ang kanilang pananampalataya. Nawawala yung kanilang pagtitiwala sa Panginoon. Mas pinapangunahan nila yung plano ng Panginoon kaysa kanila, o mas inuunan nila yung kanilang panukala kaysa plano ng Panginoon. Ano ba ang plano ng Panginoon? Alam niyo ang sabi ng Biblia. Dito po sa unang Pedro, Kapitulo 1, versikulo 6. Ang sabi rito, na ito ang inyong totoong ikinagagalak. Bagamat ngayon sa sandaling panahon, kung kailangan ay pinalumbay kayo sa mulit-muling pagsubok. Kita niyo, mga kapatid, pinalumbay saan? Mulit-muling pagsubok. Wala namang natutuwa. Yehey, may pagsubok na naman. Wala, mga kapatid. Talagang nakakalumba yan. Di ba? Alam nyo, si Daniel, mga kapatid, maya-maya siya nananalangin sa Diyos. Lagi siya nakaluhod sa Panginoon. Kaya nga, si Daniel isa sa mga prayerful na lingkod ng Panginoon. At ang kagandahan sa mga taong ito, tulad ng kanyang tatlo mga kaibigan, ang kanilang pananampalataya, mga kapatid, at ang kanilang paninindigan, tutulungan man sila ng Diyos o hindi sa kanilang kalagayan, hindi sila bibitaw sa Panginoon. At hindi sila kakapit o susunod doon sa pakanan ng kaaway. Nakita niyo, mga kapatid? Sa ating panahon, iba eh. Pag naramdaman mo, o di kaya pag hindi mo naramdaman yung gabay ng Panginoon o yung saklolo ng Panginoon, ang bilis mong bumitaw sa Kanya. Ang bilis mong dumistansya sa Kanya. Ang bilis mong humiwalay sa Kanya. Kaya talagang ipinintulot ng Panginoon minsan na ikaw ay makaranas. Para maalala mo, kailangan mo siya. Para maalala mo na kung wala siya, wala kang magagawa sa buhay mo. Na kung wala siya, hindi ka magtatagumpay. At kung wala siya, babagsak ka. Tandaan natin yan, mga kapatid. Kaya nga, si Kristo ang rason ng lahat na sa atin ngayon, mga kapatid. Si Kristo ang kasagutan. Christ is the answer, mga kapatid. Wala nang iba. Talagang nakakalumbay ang mga pagsubok. Kaya ang ating Panginoon, pinauna niya nang sabihin, nandito pa siya sa lupa. In this world, you will have tribulation. Ngunit, laksan ninyo ang inyong loob. Dinaig ko na ang sanlibutan. Ng ating Panginoong Jesus, dinaig niya ang sanlibutan. Kaya nagbigay siya ng words of wisdom, words of hope, mga kapatid. Laksan ninyo ang inyong loob. Magkaroon kayo ng courage. Na kapag naranasan natin ang mga bagay na ito, nandyan lamang siya, tumawag ka lang sa Kanya. Na yung mga iniisip mong hindi na magkaroon ng pag-asa, ay mayroong pag-asa. Sabi nga ng Biblia, do not fear, for I am with you. Kita nyo, mga kapatid. Isaiah 41:10. Ang ganda ng talatang ito. Maliban na lamang, mga kapatid, habang tumatagal sa pananampalataya, nawawala ang inyong memory verse. O di kaya kapag ka
Dumarating ang problema, nawawala ang inyong memory verse dahil nakafocus kayo sa problema kaysa nakafocus kay Jesus. Sabi diyan, huwag kang matakot sapagkat ako'y sumasa iyo. Huwag kang manglupaypay sapagkat nakakapanlupaypay nga naman talaga ang mga problema. Sapagkat ako'y iyong Diyos. Remember that there is a living God, a powerful God in heaven, who made 1,000 of promises para ating yakapin, yapusin, panghawakan, mga kapatid. At sabi ng ating Panginoon, fear not, for I am with you, mga kapatid. Okay? Sapagkat ako'y iyong Diyos, aking palalakasin ka. Sa tuwing nanghihina ka, lumapit ka, Panginoon, I need your strength. Sabi ng Panginoon, palalakasin kita. Oo, aking tutulungan ka. Akala mo yung panahon na helpless ka. Pagkatapos mo maging helpless, hopeless ka na. Ang sabi ng Biblia, palalakasin ka ng Panginoon, tutulungan ka ng Panginoon, alalayan ka ng Panginoon. Kita niyo mga kapatid, walang hindi magagawa ang Diyos para sa kabubuti ng kanyang mga lingkod. Mga minamahal. Okay? Pero kung sa problema ka nakafocus, talagang ikaw ay dadaus-dos pababa. Pero kung ikaw ay nakafocus sa ating Panginoong Hesus, mga kapatid, talagang He will lift you up, mga kapatid. Kaya nga pagka marami kang mga alalahanin sa buhay, marami kang mga pasanin, ang sabi ng Biblia, mga kapatid, ilagak ninyo ang inyong mga pasanin sa Kanya sapagkat siya nagmamalasakit sa inyo. Minsan yung mga pagsubok ay naging paraan yun para matest kung gaano kalalim ang iyong pananampalataya sa Panginoon. Matest kung gaano ka katapat sa ating Panginoon, mga kapatid. Baka isang kunting ano lang. Di ba? Kunting pagsubok lang, backslide ka na. Kunting pagsubok lang, bumitaw ka na. Tandaan nyo mga kapatid, hanggat hindi ka binibitawan ng Panginoon, huwag ka ring bumitaw. Kahit na binabagyo ka ng pagsubok, ang sabi ng mga 4 na Hebreo na naging alipin o na-captive ng Babylonia, mga kapatid, tulungan man kami ng Diyos o hindi, hindi kami bibitaw sa Kanya. Mga kapatid, alam nyo sa 1 Peter chapter 1 verse 7, kadugtong nung verse 6 kanina, upang ang pagsubok sa inyong pananampalataya na lalong mahalaga kaysa ginto na nasisira, bagamat ito'y sinusubok sa pamamagitan ng apoy, ay masumpungan sa ikapupuri at ikaluluwalhati at ikararangal sa pagpapakahayag ni Jesucristo, mga kapatid. Kita ninyo? Dapat yun ang kagalakan eh. Ang ginto ay sinusubok kung talagang tunay na ginto. Alam nyo, ang sabi ng mga taga-dalisay ng ginto, mga kapatid, the more na sila'y sinusunog sa apoy, the more na kumikinang, mga kapatid, itong tunay na ginto. Ang tunay na pananampalataya, mga kapatid, the more na binabagyo ng pagsubok, nagiging lalong matibay, mga kapatid. Lalong nagiging malakas, lalong nagiging matatag, lalong hindi natitinag sa panahon na binabagyo sapagkat alam niya na siya hindi pababayaan ng ating Panginoon. Kaya nga ang tanong ng Panginoon, kailan kita pinabayaan? Kailan kita iniwan? Mga kapatid, wala. Wala, mga kapatid. Hindi ganyan ang Diyos natin. Ang Diyos natin, mga kapatid, Diyos na mapagkalinga. Sabi nga ng Biblia, sapagkat siya ay nagmamalasakit sa atin, mga minamahal na mga kapatid. Kapag tayo ay dumaranas ng mga pagsubok, tandaan natin, mga minamahal na mga kapatid, huwag tayong bumitaw sa Kanya. Kaya na binanggit doon, maging kagalakan natin yung pagsubok. Alam nyo, inulit din yan ni Apostol Santiago eh. Ang sabi riyan, mga kapatid, Santiago 1:2, sabi diyan, count it all joy. Santiago 1:2. Mga kapatid ko, ariin ninyong buong kagalakan
kung kayo'y mga hulog sa sari-saring tukso. Ano ang sabi ni Apostol Santiago? Ariin anyang buong kagalakan kung kay mahulog sa tukso. Sino ang naging masaya, mga kapatid, kapag nakaranas ng mga problema? Diba? Pero yun ang payo. Ang tao, pag nakaranas ng problema na naman, di ba? Ang mukha hindi na madrawing. Parang gusto na lang magreklamo. Bakit, Lord? No, ang tao, mga kapatid, pag may problema, pag ganun ang mga karanasan sa buhay, imbis na ikagalak, ibig sabihin, tunay ang pananampalataya mo. Sinusubok ang pananampalataya mo. Ang mga tao naman, sa ating panahon, yung pag hindi mo lubos na naunawaan ang kahalagahan nito, itatanong mo, Lord, bakit naman ito sa akin pa nangyari, Lord? Di ba? Bakit hindi na lang sa iba? No? Hindi ko ito kaya. Oh, of course, gusto ipaunawa ng Panginoon, hindi mo nga kaya yan. Kailangan mo siya. Tandaan mo, mga kapatid. Talagang tandaan nyo rin ito. Kailangan mo ang Panginoon dahil hindi mo kaya kung wala siya, mga kapatid. Ari mong kagalakan kapag ikaw ay mahulog sa iba't ibang pagsubok sa mga tukso ng buhay. Hindi yung nagala ka dahil, yehe, natukso na naman ako. Kundi para ikaw, mga kapatid, ay masubok. Yamang nalalaman na ang pagsubok sa inyong pananampalataya ay gumagawa ng pagtitiis sa verse 3. Pagka may pagsubok, huwag kang bumitaw sa Panginoon. Huwag ka rin tumalikod. Dahil yung pagsubok, dapat may kaakibat yun ng pagtitiis. Hindi yung dahil sa mayroong mga pagsubok sa buhay, tumalikod ka sa Panginoon. Mali. Sabi ng ating Panginoon, ang magtiis hanggang sa wakas, ang siyang maliligtas. Wow! Ngayon, pag hindi ka makatiis, babagsak ka. At alam niyo ba, kapag ka bumagsak ka sa mga pagsubok na iyong nararanasan, doon tuwang-tuwa si Satanas, mga kapatid. Pagka ikay nabitag niya, tuwan-tuwa si Satanas. Kapag ikaw ay naglaylo sa Panginoon, medyo dumistansya ka sa Panginoon, tuwan-tuwa si Satanas niyan. Mas madali kanyang maabot. Mas madali kanyang mabitag. Mas madali kanyang mahuli, mga kapatid. At mas madali kanyang ma-attract sa mga bagay sa sanlibutan para lalo kang mapalayo sa ating Panginoon. Papayag ka ba na malayo ka sa Panginoon? Remember, hindi si Satanas ang nagbibigay ng lakas at ng hininga sa iyo, ang Diyos. Pagkatapos tumalikod ka sa Panginoon, kay Satanas ka lang. Dalawa lang naman yan eh. Either na tumalikod ka sa Panginoon, bumaling ka kay Satanas, or tumalikod ka kay Satanas, bumaling ka sa Panginoon. When trials come, cling to Jesus. Ang pagsubok sa inyong pananampalataya ay gumagawa ng pagtitiis. Kaya nga ang mga lingkod ng Diyos may pagtitiis. Pag hindi ka na makatiis, mga kapatid, no? Ibig sabihin, yung pananampalataya mo mahina. At inyong pabayaan na ang pagtitiis ay magkaroon ng sakdal na gawa upang kayo maging sakdal at ganap na walang anumang kakulangan. Kita niyo, mga kapatid. Kayong mga nagtitiis na mga lingkod ng Diyos, talagang naging matibay pagkatapos. Lalong naging matatag. Kaya ang sabi ni Apostol Pablo sa kahuli-hulihan, mga kapatid, no? Maging sagana kayo sa gawa ng Panginoon. Kita ninyo, ang focus pa rin sa Panginoon. Okay? Kung sa problema ka nakafocus, talagang ikaw ay babagsak. Pero kung ikaw kay Jesus nakafocus, ikaw ay maging matatag at maging matagumpay, mga kapatid. Ang sekreto lang lumuhod ka lagi sa Panginoon. Lumuhod ka palagi sa Panginoon. Ang ating Family Week of Prayer, isa sa mga focus ay ang mga family worship. Hindi na nagagawa, mga kapatid. Dapat ginagawa yon. Diba? Ginagawa yon. Bakit po? Kasi, una,
talagang ito'y nagpapatibay sa pananampalataya. The more na ginagawa mo, the more ka na napapalapit sa ating Panginoon. The more na maramdaman mo yung pagkalinga ng Panginoon, mga kapatid. The more na maramdaman mo na ang Panginoon nandyan, nagbibigay ng lakas sa iyo, mga kapatid. Ba, napakasarap sa pakiramdam, pag ganyan. Di ba? The more na ikaw ay gumagawa ng ganon, at tandaan natin, mga minamahal na mga kapatid, ang ating Panginoon lamang ang susi para tayo magtagumpay. Bakit? Sapagkat siya ang nagbibigay ng pagtatagumpay sa atin. Bakit ka magtagumpay sa tukso? Ba't ka magtagumpay sa mga pagsubok? Dahil ang Panginoon ang nagbibigay niyan. Ang Panginoon, mga kapatid, ang gumagawa niyan. Huwag ka lang bumitaw. Huwag ka lang humiwalay sa Panginoon. Alam niyo, pagka may mga karanasan sa buhay, sa tuwing kayo bumibitaw sa Panginoon, ipinaalala lamang ng Panginoon, magbalik ka sa akin. Dahil wala ka pa rin magagawa sa iyong sarili kung wala ako. Diba, mga kapatid? Huwag niyong hintayin na lumala yung inyong kalagayan at sabihin niyong wala na kayong kaligayahan sa Panginoon. Delikado yan. Huwag niyong isarado. Sabi ng Biblia, habang may panahon pa, may pagkakataon pa, maglingkod ka sa Panginoon ng may katapatan. Yapusin mo ang mga pangako ng Panginoon. Isabuhay mo ang kanyang mga salita. Lumakad ka ayon sa kanyang nais na ipalakad sa iyo. Lagi kang manatili sa kanya. At pag may pagsubok, hindi ka matutumba. Hindi ka matitisod sapagkat ang Panginoon ang umaalalay sa iyo. Ang Panginoon ang kasama mo. Ang Panginoon ang tutulong sa iyo at ang Panginoon ang magpapalakas sa iyo, mga minamahal na mga kapatid. At kapag dumarating yung mga problema, kumapit ka sa ating Panginoon. Dahil walang ibang paraan para mabigyan mo ng solusyon at mapagtagumpayan ang tulong lamang ng ating mahal na Panginoon. Focus on Jesus, mga kapatid. Focus on Christ, not on crisis. And you will experience the victory, mga kapatid.